So our next lesson is to insert data sa atong students nga table. So mag-add na lang kog isa ka route diri atong ibutang di sa last. Then pangalan nato og students ang route. I-save na lang po nato diri students with S. Students. Then student controller. So i-create ang controller. So PHP artisan make controller student controller. Then after makreate na to na siya og controller, mag-create po tag blade ana. So butang ta lang student.blade.php. So ako lang kapiyahon ning gikan sa home kaysa na ako sa student. Then diri sa student.blade, so magbutang siguro ta diri og example ni div, butang ta og student list ana. Then tata br dayon natay table. So diyan sa nato siya asi ato lang sang butang tr dayon td id sa pailayan tong i-display last name, then the first name, so kung dito first name, the address sakto ba address ba sa pailayan student id student id ana student id, then L name, F name, M name, so middle name or middle initial, then address. So aton lang sang i-crash out ng created at ug updated at ra. Then delete na lang po sa tapon nato ipa-display ning ID. So natay table ana. Then ato lang tanawon sa okay. Sa app mag-create ta og URL niya to ipudungag. So pangalan to students, di ba with S man to? Students. Then reload page na to. So natay students, click na ko yung students, mo-visit na siya sa /students. Then wala pa siya controller, so atong index does not exist. So wala pa siya method nga index. Nana siya controller, makita man nato din na siya controller, pero wala pa ni si index. So ato ta sa atong student controller, atong gamaan og index, then i-return na to ang view nga student. Nga katong blade dara. To kana student ka blade. So kana siya. So atong i-reload page. Check na to. Tapos na may para maka-click ta sa kan. So undefined variable students. So diri sa atong blade. Diri sa atong blade natay students magod sa kun lang sa i-crash out sa the meantime load page. Pero makita tong UI nato sa atong student list na. Student list natay student ID, last name, first name, then address. So diyan nato i-display. Then diri before nato ma-fillinan siya og data di sa table natay button diri or ADIA href, then atong pangalan og add students or add student ana. So atong route ana students/create na ay /create si Laravel nga route student/create na siya ni nga default. So unsay whatever nga route nga imong gibuhatan pwede ra ka mag/create para sa create page para ma-create nimo ang page kay kinahanglan nato ang page sa creation asam nato ibutang tong mga input text, di ba? So kinahanglan to natay create page. So mo natay create dira. So ni-click na ko sa add student, mo redirect siya sa students create. Karon not found pa siya kay wala pa tay create nga page. So diri sa web.php ako na siya i-copy paste. Na siya. So get students /i-add ko create. Then diri po sa index putang pa na create. Then diri sa name ako lang siguro pangalan student.create. Students.create lang sa ang name. For the meantime lang sa. Then student controller. So mag-click ko diri public function create. Then unsa nga view ang akong adtuan. So possible ako na lang butag students or students that wala nagka consistent akong name.
na ako na S na po na wala. So dili na lang sa blade na lang, ako na lang i-singular lang sa blade. So student dot create na lang nako ni. Then kani siya ako lang po siyang i-rename og student dot index. So diri sa akong blade, ako na lang na siyang i-folder para dili libog. New file. Not new file, but new folder. Ana ko student. Then kani si student, ako na siyang ibutang sa student nga folder. I-move na ko na. Then kani siya ako siyang i-rename into index na lang para sana siya para limpyo siya basahon. So index meaning sa student nga module, ang landing page niya isang index. Then mag-create pug ko diri og create.blade.php which is mo represent sa creation sa data sa sulod si student. So kana si create.blade. So, ako lang kapya ko na siya dira. Then ako na lang i-remove lang sa nako ning uban diri. Ako lang butang dira add student information for example. So muna si create blade. So diri sa student, so na ako student.create. So muna siya. Then i-load page na ako. So dira add student information. So click na ko students. Nako sa index niya students. I-click na ko add student. Kung sa nato ni this footer para limpyo lang taon kani kung sa nato ni or daghanon siguro na akong BR for the meantime lang sa para lang kuan daghanon sa tong BR para malayo siya na. So add students, then siguro mag BR pa to sa ibabaw na para mo down gamay na. So nata sa add students, so balik ko sa students. So, nara akong table, then nara akong add students. So, click na ako add students. So, nana ko sa form nga create. So, diri sa form nga create nga blade, diri na to ibutang atong mga input text. So, hamtong create na to, darang create na to. Then, syempre, pag ingana, i-under na to siya sa form or ibutang na to siya form basta mga input type. So, butang na to input type. Sorry. Input type text, then butang na to name. So, ang name na to ano yung una is student ID. Student. Ato na lang pong i-same ang atong name diri sa database sa database na to. Na, placeholder, butang na to placeholder na lang. Equals, say placeholder na to ni student ID na. Then, ako na siyang i-paste na lang para nadagan. Then, kani siya diri is il name. Then, ito siya yung last name. If name. So, ayun taog first name, student ID, M name. So, ayun taog middle name and address. So, yan. Ano siya? Then, form, then method. Basta mag-insert mo data sa Laravel, gamitin niyo ang post method. Ayaw mo gamit sa get, basta mag-insert mo. Careful kay sa security issue na siya. Na security risk na. So diri sa action og unsa tong URL ninyo, paitan /students create. Kaning /students ang inyong i-fire. Ano siya? Ang /students. Ano siya i-fire niya. Ako lang siya tiwasog explain lang later. Then mag-add sa tadrig button or input type button na then ang value is equal to save. So atong i-load page kung nanabatay form, yes natay form pero nag-inline tanan. So ato na siyang atong para sa tawag ni para mag down siya panguwagan og BR ano doble ng BR. Okay kana to. So basic lang atong gipakita no. So ano lang basic lang siya. So, na siya save nga button. Yan na. Then, ini-click na to sa save. Ang iyang i-fire is, bubisit to siya sa route nga /students nga nakapost ang method. So, balik ta sa web.php, wala natay /students nga route. Pero, naka-get siya. So, mag-create nga nga nakapost /students para muna yung targeton. Then, targeton niya ang store nga method. Dayon diri na po ato na mo pangalan na siya students.store. Actually dili naman necessary mag-naming ka diri.
depende lang gyapon na, pero muna gina mag-name lang ta para if ever na yung mga changes sa mga routes